Nasabi pa ni Yunjon na napakayabang ni Kang Wo, ngunit sa isip ay kilig na natutuwa sa sinabi ng ating bida. Mabilis na inumpisang tingnan ni Kang Wo ang kanyang status window, nang pindutin nito ng laki ang kanyang mga mata sa bumungad sa harapan. Ayon sa kanyang status window nabuksan na ni Kang Wo ang unang hakbang sa pagiging isang extreme infernal being na demon god. Mabilis pang dumating ang notification na nakasaad ding kasabay na nabuksan ang isang clue sa final condition na magkaroon ng malaking infernal crystals. Sa kabilang banda nakaupong nakapangalumbabaan naman ang traidor na si Baek Kangyeon, habang ang mga alagad nito ay nakaluhod na bumabati sa kanya. Sinabi ng mga nakaluhod na alagad na tagumpay ang ginawang pag-summon ng Kangyeon. At dahil sa tagumpay na iyon ayon sa isang alagad, nangako ang order na magbibigay ng dagdag na suporte kaya't maaari na nilang maisakatuparan ang talagang plano. Hindi naman sumagot si Kangyeon, sa halip ay bahagyang itinagilid ang ulo. Kasunod nito dismayado niyang naisip na hindi siya natutuwa sa mga nangyari, dahil ang unang demon na nasamon ay mabilis lamang na napatumba. Naitanong ni Kangyeon sa alagad na nasa harap kung anong klaseng suporta ang nais ibigay ng order sa kanila. Sagot naman nito na mas maraming infernal crystals ang bilang suporta. Ayon pa sa alagad na higit ang bilang ng mga ito sa kinakailangang infernal crystals upang may sigawa ang plano at upang mapanatili ang kapangyarihan ng kanilang kadakilaan, na tumutukoy kay Kangyeon. Walang reaksyong nasabi ni Kangyeon sa isip na kahit ano pang dami nito, wala pa rin itong ipinagkaiba sa mga naunang suportang infernal crystals. Puno ng pagtatanong pa niyang naisip na paanong ganun lang kadaling natalo ang demon na kanilang na-summon. Alam niyang may hindi pang karaniwang ginawa ang huling umatake dito, kaya't nagnangalit ang kanyang mga ngipin habang matalim na nakatingin sa kawalan at nasabi ang pangalang Kang Wo. Ayon sa pagsusuri ni Kangyeon, ang pinakamalakas na player na naruroon sa Pohang noong mga panahong yun, ay walang iba kundi si Cho Yunjon na Guildmaster ng Red Rose. Ngunit ayon sa napansin niya nag-iba ang kilos ng demon ng mamataan at makasalamuha si Kang Wo. Agad ding pinawi ni Kangyeon ang pagdududang naiisip dahil ayon sa kanya, si Kang Wo ay isa lang walang kwenta at walang alam na paslit. Mabilis na tumayo at nagsalita ang isang alagad sa harapan dahilan upang makuha nito ang atensyon ni Kangyeon. Sinabi nito na meron siyang maliit na balita para sa kanilang kadakilaan na si Kangyeon. Mautuwidad namang inutos ng lalaking nakaupo sa tronong paikliin lamang ng alagad ang kanyang gustong sabihin. Bilang pagsunod sa utos, kwento ng alagad na ang mga world ranker lalo na si Fujimoto Ryama ay nag-uumpisa ng makipag-ugnayan sa Japanese government. Nang marinig ito marahang tumayo si Kangyeon na ikinakaba naman ng alagad na nagsalita. Bago pa man makapagtanong ang alagad mabilis na ibinagsak ni Kangyeon ang kanyang palad sa sahig, at magpakawala ng malakas na puwersa patungo sa alagad na nasa harap. Sumambulat ang katawan ng alagad niya na ikinanginig naman ng iba pang alagad na nakatingin. Nag-aapoy sa galit na naisigaw ni Kangyeon na sino ang alagad, upang ibalita ang ganoong pangyayari na animoy napakasimple lang nitong usapin. Puno ng pagkadismaya ang boses ni Kangyeon na inisa-isa ang pagkakamali ng kanyang mga alagad, at ang kapansin-pansing panghihina ng loob ng mga ito na labis niyang ikinagagalit. Tarantang sumagot naman ang mga alagad sa harap na hindi na ganoon ang kanilang iniisip. Matapos mapakawala ng naipong inis kalmado niyang sinabi na abandonahin nila ang kanilang plano at mag-isip ng panibagong paraan. May pagtutol namang sinabi ng isang alagad na kung gagamit ng panibagong estratehiya ay kalalabanan sila ng buong mundo. Nakakabinging katahimikan naman ang sandaling naghari nang magsimulang marahan na maglakad pababa ng hagdan si Kangyeon. Nang tuluyang makalapit agad niyang kinapitan sa leeg at sinakal paangat ang alagad na nagsalita ng pagtutol, saka may diing itinanong kung sa tingin ba ng alagad ay hindi niya alam ang bagay na iyon. Rinig naman ang mabibigat na hinga ng lalaking halatang nahihirapan na sa paghinga. Nagsimula namang manginig ang alagad nang sabihin ni Kangyeon na huwag na niyang hayaang ulitin pa ang utos na sinabi, sa kabinitawan ng alagad na hawak. Kasunod nito mauturidad pang inutos ni Kangyeon na ihanda na ng mga ito ang bagay sa ISU station. Makalipas ang ilang araw, tahimik ang lugar at normal na naglalakad ang mga tao sa ISU station, nang may mapansin ang isang lalaking naglalakad na di pamilyar na bagay. Takang tinitigan niya ito habang sinisigurado sa isip na kung ang nakikita ay isang tunay na gate. Hindi lamang ang lalaki ang naagaw ang atensyon nito kundi pati na rin ang iba pang dumaraan sa lugar.
Isang umaga makikita ang pangit na pagmumukha ni Kangwo habang nababagot dahil napakapayapa ng kanyang araw. Nakikipaglaro siya kay Echidna habang inaangat ito gamit ang kanyang mga paa. Tuwang-tuwa naman ang bata sa pakikipaglaro kay Kangwo. Dahil sa pagkabagot ay inaya niya si Sehon na mag-hunt ng halimaw. Habang nakasakay sa kanyang kotse ay kapit ni Sehon ang kanyang legendary sword habang nakangiti. Malalim na naiisip ng ating bida habang nagmamaniho na matapos ang incident sa Pohang ay nanahimik ang mga demon cult. Ang kanya lang magagawa ay ang magkulikta ng mga infernal crystal kasama si Sehon. Hindi pa siya komportable dahil sa pagmumuka na pinapakita ni Sehon. Ilang sandali ng pangmamaniho ay tumawag si Yeonjo sa ating bida pero hindi niya ito sinasagot. Maya-maya ay nanlaki ang mata ni Sehon dahil may dumating na notification sa kanyang harapan. Kaya tinawag niya ang ating bida para sabihin ang kanyang nakita. Sinabi ni Sehon na may nagpakita sa kanya na isang window notification. Nagtanong si Kangwo kung ano ang nakita nito sabay binilisan ang pagmamaniho. Di pa nasasagot ni Sehon ay nag-video call na si Yeonjo sa ating bida. Galit na galit si Yeonjo sa ating bida dahil hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Pahayag ni Yeonjo na may lumabas na isang gate sa gitna ng Isu Station. Sa isang banda sa lugar na iyon ay maraming demon ang nagpakita at hinahabol ng mga ito ang mga tao. Madaming mga gusali ang nasusunog dahil sa incident. Maraming tao na rin ang napapatay ng mga demon creature. Sa gitna ng kalsada ay may mag-inang tinatakasan ang mga halimaw kaya mabilis silang tumatakbo. Pero sa kasamaang palad ay natalisod ang bata sa batong nakaultaw, kaya nadapa ito at nabitawan ng kanyang ina. Malalakas na yabag ng mga demon ang makikita palapit sa mag-ina. Nang inig ang nanay ng bata at subang takot na takot kaya wala na siyang nagawa kundi yakapin ang anak at tanggapin ang kanilang sasapitan sa kamay ng mga demon. Pero mabilis na nakarating si Sehon at Omakshan sabay inatake ang demon. Sinigawan niya ang mag-ina na pumunta sa kanyang likuran. Habang nakahanda sa pakikipaglaban sa mga demon ay naiisip ni Sehon na ang gate na nagbukas sa Isu Station ay ginagawang mga demon ang mga tao dahil sa demonic energy na lumalabas sa mga bitek nito. Di nagdalawang isip si Sehon na pagpapaslangan ang mga demon na dating tao. Masayang masaya ang mga tao dahil may player na dumating para sila ay iligtas. Nakilala pa ng lalaki na ang dumating ay si Kim Sehon. Matapang nitong hinarap ng mag-isa ang mga demon na handang pumatay. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip na ang mga demon na nasa harapan niya ay dating mga tao kani-kanina lang. Naalala ni Sehon ang bilin sa kanya ni Kangwo na ang mga regular na tao ay namamatay pag nakasagap ng demonic energy, at ang mga namatay ay babangon bilang isang demonic monster. Ang mga naging halimaw ay hindi na mababalik pa sa pagiging tao muli. Kaya paalala sa kanya ni Kangwo na ituring ang mga itong undead gaya ng zombie o skeleton. Paalala pa ng ating bida na kung gusto nitong maligtas ang mga natitirang tao ay huwag itong mag-aalangan na paslangin ang mga demonic monster. Nagngit-ngit ng ngipin si Sehon sabay sinugod ang mga demonic monster. Habang pasugod ay may nagpakita sa kanya na notification ang Guardian Quest. Yun ay patayin ang mga demonic monster at talunin ang Fisher Fragments. Kailangang kompletuhin ay 2,789. Ang reward ng quest na ito ay Special Experience Increase. Kapag nakumpleto ang quest kasama ng mga party members, ay ipapamahagi sa lahat ang experience points. Hilang ng Guardian na sana hindi magkaroon ng mas malaking pagkawasak. Pinagpapatay ni Sehon ang mga demonic monster habang iniisip na 2,789 ang kailangan niyang patayin. Ibig sabihin noon ay nasa 3,000 na tao ang naging demonic monster. Pero hindi dapat siya mag-isip ng ganun dahil ang kailangan niyang gawin ay pagpapatayin ang mga ito para hindi na makapanakit ng mga tao. Nagpasalamat si Sehon dahil mahihinilang ang mga ito katulad ng D-rank beasts. Huminto si Sehon at nag-concentrate, ginamit niya ang kanyang skill na Cloud Dragon Beams. Kumilos siya ng napakabilis na parang isang hangin na dumaan sa mga halimaw at isa-isang namatay ang mga ito sa isang iglap lang. Mas binilisan pa niya ang kanyang pagkilos at nalalaslas ang mga katawan ng mga demon pagtatamaan ng kanyang atake. Tuwang-tuwa ang mga tao habang pinapanood ang pagtalo ni Sehon sa mga halimaw. May lumabas na notification na nakakuha siya ng special attributes na Swordman Unity.
At nakomplito na niya ang kondisyon para sa transformation. Nina si Sehun dahil napakarami peren ng mga demonic monster, at patuloy pa itong dumarami dahil sa bitek. Naisip na lang niya na hindi niya iyon kayang lutisin ng mag-isa. Buti na lang at dumating sila Teso at sinigawan siya nito at tinawag. Kaya napalingon si Sehun at bumungad sa kanya ang kanyang party members kasama si Yeonjo at Wayne. Tanong na may pagtataka ni Sehun na kung paano nakarating ng mabilis ang kanyang mga kasama sa lugar na iyon. Sinabi niya na dinala sila roon ni Echidna na sumakay sila dito kaya sila nakarating ng mabilis. Lumapit si Yeonjo kay Sehun sa katinanong na kung asan si Kangwo. Tugon ni Sehun na nagpunta ito sa bitek. Sa isang banda ay makikita si Baek Kangyeon na nakatayo sa harap ng mga bangkay ng tao na duguan. Lumingon si Baek Kangyeon matapos mapansin na may palapit sa kanya. Ang ating bida pala iyon na lumakad palapit kay Baek Kangyeon. Nagtanong si Kangyeon na kung nagpunta ba ang ating bida matapos nitong marinig ang balita. Sa kalsada ay nakahandusay ang bangkay ng guildmaster ng Anuri na si Cha Min-hyuk. Tinitigan ni Kangwo ang bangkay nito na matalim na nakatitig. Salaysay ni Baek Kangyeon na mabuti na din na dumating ang ating bida. Sabay mungkahin nito na dapat nilang gawin ay unahing patayin ang mga halimaw at kasunod ay linisin ang mga bangkay na nagkalat sa daan. Di na nagsalita ang ating bida at binigwasan ng atake si Baek Kangyeon, na agad namang nasangga nito ang atake ng ating bida. Tanong ni Baek Kangyeon kay Kangwo na kung paano nito nalaman ang lahat. Sa nakaraan matapos makarating ni Kangwo at Sian sa Isu Station. Bago pa pumasok sa loob ng Fisher ibinili ni Kangwo kay Sehun na gawin ito ang nararapat, saka nagpaalam na meron din siyang kailangan puntahan at gawin. Habang abala sa pakikipaglaban saglit na lumingon si Sehun sa kinaroroonan ng ating bida, saka nagsalita ng pagsang-ayon at sinabing naiintindihan niya ang bilin nito. Patakbong muling bumalik sa pakikipaglaban si Sehun habang si Kangwo naman ay naiwang sandaling nag-isip. Matapos ito agad siyang pumasok sa Fisher at lumapag sa taas ng sirang pader. Sandali niyang pinagmasdan ang nakahandusay na katawan ng mga monster habang naiisip na maaaring ang may kagagawa ng bagay na iyon ay hindi pa nakakalayo. Kasabay ng pagpikit ay ang pag-iisip sa napakaraming taong namatay, dahil dito nasisigurado niyang ginawa ito ng salarin upang hindi masayang ang demonic energy. Iminulat niya ang nagliliwanag na mata kasunod ang paggamit ng Authority of Observation, layunin niyang obserbahan ang buong lugar upang hanapin ang salarin. Bahagya siyang umupo sa posting pinaglapagan sa kamasuring ginalugad ang lugar sa pamamagitan ng kanyang demonic power. Matapos ang ilang minutong pakikiramdam natigilan si Kangwo nang makita ang isang pamilyar na lalaki sa lugar. Tumatakbong marahas na nakikipaglaban sa mga monster si Cha Min-hyuk gamit nito ang kakayahang maging hindi makita ng sinuman. Ngunit hindi siya nakaligtas sa kapangyarihan ng ating bida, na kasalukuyang namamangha dahil sa bilis ng radar ni Min-hyuk pagdating sa pangangalap ng impormasyon. Gayunpaman, walang emosyong pinagmasdan ni Kangwo ang tumatakbong si Min-hyuk. Nang mapansin na parang alam nito ang kanyang dapat puntahan, nagdesisyon si Kangwong sundan ang lalaki sa pagbabaka sakaling kilala ni Min-hyuk kung sino ang may pukana ng lahat. Habang walang kaalam-alam na patuloy sa pagtakbo, tiningnan ni Min-hyuk ang kanyang cellphone upang siguraduhing tama ang sinusundang tracking device. Matapos ang ilang minuto natagpuan niya ang hinahanap na kasalukuyang nasa harap ng kakaibang gate at may pinaglalaroan isang tao. Habang nakatago sa likuran ng isang sasakyan, pinapanood ni Min-hyuk ang ginagawang pagpaphirap ni Kangyeon sa lalaking halos magmakaawa na upang tuluyang patayin. Walang buhay na bumagsak ang lalaking pinahihirapan ni Kangyeon sa sahig, na ikinagalit naman ni Min-hyuk dahil sa nagawa nitong patayin ang isnag inosenteng tao. Inaasahan na ni Min-hyuk na si Kangyeon ang makita sa lugar, matalim ang tingin niya dito habang nagngangalit ang mga ngipin. Habang nakatalikod nagsalita si Kangyeon at sinabing inaasahan na niya ang gagawing pagsunod sa kanya ni Min-hyuk. Dagdag pa na alam niyang sa simula pa lang ay pinaghihinalaan na siya nito, saka nakangiting humarap. Natigilan naman si Min-hyuk at hindi nagawang gumalaw dahil ang buong pag-alcohol niya ay hindi siya nakikita ni Kangyeon dahil sa kakayahang maging invisible. Hindi na malaya ni Min-hyuk no ang paglapit ng mayabang na si Kangyeon, saka mabilis siyang sinakaw nito paangat sa pader. Nagpupumiglas at pautal na naitanong ni Min-hyuk kung paano nalaman ni Kangyeon na naruroon siya.
Nakangising sinabi naman ng lalaki na ang daan ng masama ay naghahatid sa kanyang ng labis na kapangyarihang hindi magagawang sukatin ng sekal na si Minyok. Sumeryoso pa ang tingin nito saka idinagdag na nakakatawang isipin na nais maging hero ni Minyok. Dagdag na paalala pa nitong dapat alam ni Minyok ang kanyang lugar. Kahit nahirap dahil sa pagkakasekol sa kanya nagawa pang mang-asar ni Minyok at sabihing mukhang nakainom si Kongyan. Dahil ayon sa kanya ang patuloy na ikinagagalit ni Kongyan, ay ang pagkatalo nito laban kay Fujimoto Rayama habang nakaplaster ang nakaaasar ng ngiti. Seryoso namang sinabi ng mayabang na si Kongyan na umaaastang bayani si Minyok, dahil hindi nito nagawang maging isa sa world's ranker, kasunod ang agarang pagpatay sa sekol na lalaki. Duguan at padapang bumagsak sa sahig ang walang buhay na si Minyok, habang si Kongyan ay may malaking mga matang nakatitig dito. Nasabi pa ng sakam na lalaki na dapat na pinahirapan muna niya si Minyok gamit ang demonic energy bago tuluyang pinatay. Matapos mapanood ang lahat ng nangyari mabilis na naglakad papalapit ang ating bida sa kinaroroonan ni Kongyan. Seryoso nitong tinitigan ng sakam na lalaking nasa harap sa kapat-along lumipad sa ere kasunod ang paglalabas ng armas. Gulat namang napatanong si Kongyan nang lumapag sa harap niya ang ating bida hawak ang isang malaki at kumikinang na equipment. Mabilis na tanong ni Kongyan sa ating bida kung gaano nakatagal nitong alam ang tungkol sa kanyang totoong katauhan. Sa mapang asar na tono ay sumagot naman ang ating bida na wala siyang balak magsayang ng oras upang makipagkwentuhan sa isnag basura, saka ipinatayo ang gitnang daliri at iginalaw tanda ng paghahaman. Tumatawang kumasa naman sa hamon si Kongyan at nagsimulang magpalabas ng malakas na enerhiya, saka sinabing tatapusin niya ng mabilis ang ating bida. Naikuyong din ni Kangwo ang kanyang kamao kasunod ang asul na enerhiyang pumulibot sa kanya. Matatalim na tumitig sila sa isa't isa habang bakas ang determinasyon sa mga mata. Matapos maghanda ng kani-kanilang kapangyarihan ay nagsabayan na sila para paslangin ang isa't isa. Ginamit ng ating bida ang Authority of Ice at nilagay sa kanyang palakol, kaya na-activate ang skill na Leviathan at nagyelo ang kanyang palakol. Nahihirapan sanggahin ni Baek Kangyan ang epekto ng pag-yelo na tumatama sa kanya. Pero bilang number 1 ranker ng Korea ay sinasabayan niya ang malalakas na atake ng ating bida. Nagngit-ngit na lang ng mga ngipin dahil sa hirap ng kanyang tinatamo sa ating bida. Napapaisip na lang siya na mas malakas si Kangwo kaysa sa kanyang iniisip. Ginamit pa ng ating bida ang Authority of Blade at pinagsasakyan si Baek Kangyan. Wala nang nagagawa si Kangyun kundi dumipinsa. Sa lakas ng mga pag-atake ng dalawa ay nagkakaroon ng mga pagsabog sa kalayuan. Napatingin na lang sina Sehon sa lakas ng mga pagsabog na nagaganap. Dahil sa galit ay binuhat ni Baek Kangyan ang sasakyan tapos ibinato sa ating bida. Nakatingin lang ang ating bida sa paparating na sasakyan, at maya-maya ay hinati niya ito sa gitna. Sa likod ng sasakyan lumitaw si Baek Kangyan na akmang atakihin si Kangwo. Matapos makita ng ating bida na pasugod si Baek Kangyan ay minura niya ito. Tapos ginamit ang Divine Power, at sa isang iglap ay biglang nawala ang ating bida para salubungin ng atake si Baek Kangyan, ginamit pa niya ang Authority of Destructive Void. Nagsabayan na ang dalawa ng kanilang pinakamalakas na suntok, kaya nagkaroon na naman ng malakas na pagsabog sa paligid. Tumalsik ng malayo si Baek Kangyan dahil hindi niya nakayanan ang lakas ng ating bida, at nadaig siya sa sabayan ng kanilang mga suntok. Napasabi na lang ito na nauunawaan na niya, na ang taong nanggugulo sa kanila sa lahat ng oras ay, hindi si Che Yanjo. Iyon ay si Oh Kangwo. Dagdag na tanong ni Baek Kangyan sa ating bida na kung sino ba talaga ito.